Yes, Attorney Mark, for transparency nga ipinakita Parish Pastoral Council for Responsible Voting or PPCRV sa media kung paano nila natatransmit or nakukuha ang bawat boto na nangyari ng eleksyon kahapon. At ayon nga kay Ana Singson, ang head ng Public Affairs Office ng PPCRV, bago nila natatanggap ang bawat boto na nakakalap nila sa buong bansa, ito ay tinatransmit ng PCOS machine sa 3 level. Una nga yung nakita nyo kanina sa inyong screen ay matatanggap ito ng Board of Municipalities. Susunod ay sa COMELEC dito at ang ikatlo sa PPCRV. Yan ang nakikita ninyong video, Attorney Mark. Yan yung mga volunteers. Meron silang matatanggap na parang resibong puti. Nakasulat doon yung bawat number ng PCOS machine. Sa kanila ito i-encode sa kanilang mga computers. And then doon nila ipapakita yung, ayan, makikita nyo sa screen nyo, pag-encode nila ng PCOS machine number, sa buong munisipalidad makikita ninyo kung sino yung mga mangunguna, and then they just need to check every single vote kung tama nga yung number na i-encode to. That's why dalawang phase nila ginagawa ito. So una, i-check nila doon, i-encode nila sa first level yan. Meron yun sa sa office ng PPCRV, may dalawang side yun. Yung first phase, kailangan dapat yung first phase and yung second phase dapat magkaparehas ang pag-encode nila. And then yung third phase, dapat i-check nila yon kung, like for example, yung unang nag-send ng PCOS number sa isang encoder nila, mali yung nailagay nila, dapat yung pangatlo, i-double check nila ito. Bawat boto to, Attorney Mark, mapaano ba sa mayor, municipality, yon kailangan pareho sila. At saka nakikita nyo yung encoder kanina, doon nila i-transmit na rin. Doon actually nila nare-receive na mga transmissions na isinumite ng bawat PCOS machine. At attorney, pakinggan natin ang pahayag nga ng chairman ng PPCRV. Here from here are mainly the fruits, no? The fruits of the goodness and the spirit of volunteerism of the Filipino. This is symbolic. This CHAMP Command Center is symbolic of that, the Bayanihan spirit. Because as I always say, PPCRB has no big business to lean on. We are not in big business. Yan, Attorney, ang chairperson ng PPCRV na si Ms. Henrietta De Villa. Attorney? At kinuwento ng ating representatives or leaders ng PPCRV yung kanilang proseso and the way they are making sure na walang mali. Dahil maalala natin, kanina umaga nagkaroon ng problema doon sa encoding ng PPCRV. Paano nila ito tinugunan itong problemang ito at paano nila sinisiguro na hindi na mangyayari ulit? Attorney Mark, yung mga small glitches lang yan, ika nga ni Chairperson De Villa, meron talagang, there's no perfect machine, ika nga, that's why they need to have a manual audit. Actually, nagsasagawa na sila ngayon doon sa PPCRV headquarters na talagang kailangan nga nilang gawing manual auditing. That's why sinabi ko nga kanina, even yung just pag-i-encode, kailangan 3 stages dumaan ito just to make sure nga na tama ang bawat boto or bawat tali na ginagawa nila dahil nga dapat kailangan mabusisi. And every phase, kailangan din merong isang final checker just to make sure na tama lahat talagang nilalabas nila. Although, banggitin ko lang, Attorney, yung latest tali na nilalabas ng PPCRV, this is unofficial parallel na ginagawa nila. This is just for transparency actually. Yan lang talaga ang mission ng PPCRV. Kanina umaga, meron dinadaing si Ambassador De Villa na hindi nila nakukuha kaagad itong kanilang kopya nitong mga returns sa baba or sa mga local level. Naayos na ba ito at nakukuha ba nila on time yung dapat nakukuha nila for their canvas at yung quick count na ginagawa nila? Tama ka dyan, Attorney. Actually kasi nagkakaroon talaga ng problema ang mga PCOS machine na kumuha nga ng signal. That's why kanina dumagsa ang pagdating ng mga information, even yung paghahatid ng transmitter ng yung parang resibo to Attorney, na pinakita nila. It is just like yung kung bumoto ka, Attorney Mark, pag doon sa may PCOS machine may parang maliit na resibo na papel kayo nakikita. Yun yung itinatransmit actually ng PCOS
machine. So ito yung tinatanggap din ng PPCRV. And then kaya ito tumatagal dahil matagal nga yung signal, and even from the provinces actually, matagal dumating. So kanina around 60% nagsidagsaan. So that's why yun ang reason na bumagal din ang pagbibigay nila ng tally sa atin regarding sa election na nangyari kahapon. And that's why yun, dun din talaga sila natatagalan. Although tinutugunan na nila to, that's why ngayon kanina bago kami umalis doon, nagsidagsaan na ang mga volunteers just to make sure na mapabilis na ang pag-i-encode ng bawat boto nga. At attorney, madagdag ko lang yung sa ginagawa din ng PPCRB, posibleng tapusin na din nagsisimula na nga dito ang bilangan dito sa COMELEC, dahil syempre COMELEC pa rin ang last say dito, ang official na magsasabi na kung sino nga ba talaga ang nanalo for the senatorial seat and even for the party list. Salamat, kasamang Aya Makalma. Sarina Ayas making sure that we get the latest from the PPCRV. Maraming salamat. Mabuhay ang mga volunteers ng PPCRV.